Wala pa kayo mga solid. Sakto naman. Ewan guys, kung narinig nyo pero biglang kumulog, no? Sakto yung intro ko. Biglang kumulog guys. As in, sobrang lakas ng ulan ngayon guys. Sobra. Boost na boost po, no? So, time check kung mapanood nyo itong video to. It's exactly 9:37 PM guys, no? Sobrang lakas ng ulan ngayon. As in, buhos, no? So, mga ano dyan, ingat-ingat po tayo. And tulad nung Karina at saka Enteng, no? Maging ano po tayo, maging alerto tayo sa lahat ng pwedeng mangyari, no? Mahirap, sobrang hirap, no? So, ayun lang. Bago ko simulan to, no? A very big shoutout muna tayo kay Miss O, no? Kanya po itong video to. Napakarami pong update sa ating mahalima, no? So, bago ko simulan ulit to, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring that notification bell na rin, guys, no? So, without further ado, let's all watch this. Okay, ang first video natin na ito, ang P-Pop King SB19 awarded with Cultural Impact Awards from Mega Fashion Awards. A trail with their unique sound and style from the South. P-Pop King SB19 awarded with Cultural Impact Awards from Mega Fashion Awards. Another award sa ating mahalima. Kulog ng kulog, grabe. First of all, with SB19 breaking norms by being the first male figure to grace the cover of Mega Magazine is now nominated for 2024 Best Cover of the Year. So now they have 2 nominations, Most Influential and Best Cover of the Year. And here's another win for our P-Pop King SB19 as they are one of the recipients of Mega's Cultural Impact Award for championing Filipino artistry and being the game changer who made an impact in the country for their grit, talent, and vision. Grabe. To founding their own company, 1Z Entertainment. They have made an undeniable Filipino impact on the global stage. SB19 was not able to attend the awards night but has sent their video message. We would like to thank 1Z Entertainment, our team, Sony, and Mega, and of course, 18. Thank you so much, bro. And as Filipino artists, we will always make it big. Make it Mega. Wow, grabe, no? Daming achievement na po na ano, ating mahalima, no? Hindi na po talaga mabilang as in sa daliri natin. Hindi na mabilang sa ating daliri, guys. Lagpas po talaga, no? Kaya tuloy-tuloy sila na mamayagpag, no? And meron kasing ibang mga artists, guys, na pag yung mga ganyan, sobrang dami ng mga awards, no? Hindi ko alam, ha? Pero parang hindi sila ganyan nagagawa ng mga ganyan, mga video greetings. May nakikita akong ganyang artist, no? Especially sa mga niyan, mga international, guys. May mga ganyan ako nakikita. Pero ang ating mahalima talagang they take time talaga na magpasalamat, no? Ayan, gumawa sila ng video greetings, no? Galing. Shoutout sa ating mahalima. So, tingin pa tayo. Okay, guys, ang papanoorin natin ay Kinabiliban. Istoryang ito ni Stel sa McDonald's fan meet ng SB19, no? So, meron tayong mai-share dito, guys, ha? A lot of you know na parang before, naging crew ako. Kinabiliban, istoryang ito ni Stel sa McDonald's fan meet ng SB19. Bago simulan to, si Stel po ay naging crew po dun sa tabi po ng university namin, sa school namin, no, sa STI, no. Yung tabi kasi ng STI Makati, meron dun Jollibee, no, sa may... Ay, Jollibee to! Meron dun McDo, no. Corner siya ng Buendia and Chino Roses, guys. Dun siya, corner siya, no. Doon si Stel nag-work. Now we'll know our mahalima. At the same time, working student siya at that time. Hindi ko lang maalala, guys, kung working student siya. Basta naalala ko nagtatrabaho si Stel. Lots of inspirational stories na kahit sino sa atin ay makaka-relate at mapapabilib. At isa na nga dito ang istorya ni Stel na kanyang ibinahagi sa McDonald's fan meet. Sige, bakit ko binabalik-balikan ng McDo? Siguro naman, a lot of you know na parang before, naging crew ako. Naging crew po ako. Naging crew ng McDonald's. Yes. Yeah, before, nung college po ako. So, yan ang authentic, yan ang storya. Yeah. Imagine from being a McDonald's crew to now being one of its biggest endorsers. Siguradong ang estudyanteng Stel noon na nagsiserve sa McDonald's ay niminsay di naisip na magiging endorser siya sa naturang kumpanya. But that is part of God's plans for him. Parang grabe yung 360 from crew, tapos ngayon endorser ng McDo. So parang, every time po na binabalikan ko talaga yung memory na yun, naalala ko lahat ng hardships, lahat ng mga nangyari sa akin before. And now, looking at it, yung store ng McDo, parang ang daming memories na bumabalik. Bukod sa good food, good memories din po yung bumabalik. From crew to endorser. Yeah, grabe Baka po. Stel yan. Guys,
ayan, sabihin ko sa inyo, totoo po yung sinasabi ni Stel na hindi lang yan yung tipong magkaroon lang ng kulay yung storya, no? Hindi ganun yan, guys, no? Believe me, guys, Stel, naging crew po talaga siya ng McDo, no? And for the longest time, guys, as in, napakahirap po talaga ng, hindi ko malala kung ilan, I think it's a year, pero hindi ko matandaan, parang hindi yata siya umabot ng year, kasi parang bumalik na sila sa STA Las Piñas that time, no? Hindi na nag-STA Las Piñas, si Jelu Yara na lang yung nag-STA Las Piñas, si Stel parang nag-focus na yata sa work, and then, pero alam ko hindi na talaga nag-STA Las Piñas si Stel, eh. So, nag-STA Makati lang siya. And then, after nun, guys, no, iba-iba yung grind ni Stel at that time, no. Kasi, isipin nyo, guys, from crew, tapos ikaw na ngayon ng endorser, no. Diba? Sino makapag-imagine, guys, na isang crew is pwede maging endorser din pala, no. So, pwede naman yun, pero hindi yun to the point na, yung doon ko magtatrabaho, tapos bigla ka magiging endorser na. Pero yung ginawa kasi ni Stel is talagang thankful pa rin siya kung ano yung pinagdaanan niya po talaga, no. So, okay? Okay, next natin to, guys, no. Ano to? Pablo Shacks fans with backflip in his Manila Mall tour, no. Backflip as in backflip na no hands, ha. Tingnan to, guys, ha. Ito backflip pala siya. Alam ko si back handspring siya, guys. Pablo Hindi Shacks siya fans with backflip. Hindi siya backflip talaga literal, no. Pag share ko ko lang, guys, since may knowledge naman ako pagdating sa ganyan, no. Ang backflip, guys, is yung ginagawa ni Ken. Alam niyo yung ginagawa ni Ken, like mag-tumbling siya patalikod, or yun, in the simplest way, in the simplest term, tumbling. Magta-tumbling siya patalikod nang walang kamay, no. As in nasa ere lang siya. Pero yung ginawa ni Pablo is back handspring, no. So meron siyang alalay, no. May alalay siya sa kamay. Manila Mall Tour. Takas ng ulan. Grabe. Yes, Pablo shocked the fans with his backflip na talaga namang tinilian ng mga fans. Back handspring. Let's go. Kitang-kita pa na medyo natakot si Pablo sa first try, pero nang magawa na ito, sobrang saya naman na medyo nahihiya pa. He is clearly enjoying his first solo show. Ang cute ni Pablo, kiligin eh, no? Niyakap niya Sir J agad. Naging KMJS tuloy. Ano ba yan? Guys, mga copyright tayo. Naklik ko yung KMJS. Mahirap yan since that is a property of GMA, guys, no? Sana wag tayo naklik natin. Pag na-block tayo, yari tayo, no? So, ayun, guys, dinifferentiate ko lang yun, back handspring and back flip, no? Ulitin ko, back handspring is yung may kamay. Nakita niyo ginawa ni Pablo, lumanding yung kamay niya sa lapag, no? And then yung back flip is walang kamay. As in, nasa ere ka lang, nag-flip ka, no? Na walang tulong na kamay, no? Talagang kailangan mo lang siya itak. Tak mo yung paa mo pag ganun siya, no? So, ayun. Galing lang. Ang solid na talaga nag-enjoy sila sa ginagawa nila, ina-enjoy nila yung mga movement, no. Galing. Shoutout po sa SB19, shoutout din po kay Miss O, no. So, yun, tingin pa tayo ng mga ibang updates very very soon, guys, no. So, yun lang. Bago tapusin ito, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring that notification bell na rin. So, this is Point of It signing out. Peace. Let's G.